Okay, ang channel po natin ay nais kong makilala bilang pagko-correct, no? Maganda po yung mga maling turo na sabihin na nating nakamulatan natin ay atin pong i-correct. Sapagkat tayong mga nakakaalam ng grace ni Jesus, tayo yung inilagay niya rito para mag-correct sa mga maling kaisipan. Okay, ano pa yung ko-correct natin? Ito pa, nagse-serve daw kay Lord ang mga Kristiyano. Parang ang ganda, no? Let us serve the Lord with gladness. Yes, Old Testament yan. Remember the night before Jesus was betrayed by Judas? Nung sila po ay nandoon sa upper room, the Lord get a basin, hinubad niya yung pantaas niya at hinugasan ang mababahong paa ng mga apostoles niya. Yung mga apostoles na yan, ang nire-represent niya ng mga born-again believers. Okay? Makinig pong mabuti. Importante po ito. Lahat ng disciples ni Jesus, nire-represent yan mga born-again Christians. Sino ang naghugas ng paa? Ang Diyos mismo. Si Jesus. Okay. Tignan po nating mabuti ang salita ni Pedro. Si Pedro, kilala po siyang mayabang. Nung ako'y nag-aaral na ng grace, titignan mo si Pedro na may kayabangan. Ang binoboast niya, yung pwede niyang gawin sa Panginoon. Okay. Tignan po ninyo. At ang sabi ng Biblia, sa aklat ni John, of course, nung siya ay dumating na sa paanan ni Pedro, si Pedro sabi niya, "No, my Lord, you will never wash my feet." Siguro dahil may alipong at saka mabaho. No joke. Sabi ni Jesus, "Peter, kung hindi ko huhugasan ang mga paa mong mabaho," hindi, wala siya sinabing mabaho. Sabi niya, "Peter, if I'm not going to wash your feet, you will have no part on me." Mayroon ng mayabang na Pedro. "Panginoon, not only my feet, my Lord, not only my feet. Go bathe me now. Paliguan mo na ako, buuin mo na." Sumagot ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, "Pedro, ang naligo na ay malinis na. Pero pag lumalabas, di ba, mga kapatid ko kay Kristo, pag lumalabas kasi ang paa narurumihan. Kaya paa ang hinuhugasan ni Lord." Yun lang naman ang gusto niya sabihin. And then sinabi ng Panginoong Jesus yung pinaka-purpose. Bakit niya ginawa yun? Di ba? Bakit niya ginawa yun? Sabi niya ganyan, "Kung ako na inyong Diyos at Panginoon ay naghugas ng inyong mga paa," makinig pong mabuti, importante po to, striking to, "maghugasan din kayo ng mga paa." Oops! Anong sabi? Anong sabi? Maghugasan kayo ng mga alipong. Mga paa. Na mababaho, mga paa lang. Ayun ang sabi ng Panginoon, di ba? May sinabi ba si Jesus na, "Hugasan niyo ang paa ko"? Nope. You cannot find any single verse sa Bible na sinabi niya yan. "Paglingkuran niyo ako", hindi. Hindi niya sinasabi yan, pero pinaglingkuran siya ng mga anghel, di ba? Gets niyo? Ilang beses yung pinaglingkuran ng mga anghel, yung nahulog siya, dun sa, di ba? Dun sa bundok, nung tinokso siya ni Satan. Pangalawang, pinaglingkuran siya ng angel na nakalagay sa Bible, ay yung sa huerto ng Gethsemane, bago siya huliin ng mga soldados ng mga Romanos. Di ba? So, ayun po. Anong gusto kong sabihin dito? Yung serving, yung pagsiserve sa ating mga believers yan. We are serving each other in the name of the Lord Jesus Christ. Yun po yun. Kung tutuusin, hindi kailangan ni Jesus na paglingkuran natin siya. Perfect siya eh. Makinig pong mabuti. Striking po ito. Importante po ito. Lalaya kayo sa rehilyon, dine. Makinig pong mabuti. Importante po ito sa kapakinabangan din naman ninyo. Concern lang ako.
Get out of religion. Meron tayong kilalang prominenteng mga, paano ko masasabihin to? Organization or denomination din na ginagalang ko po. Dahil malaki po silang faktor sa aking Christian living din. Dahil marami akong natutunan sa kanila sa doktrina. Pero kasi yung kanilang approach sa tao parang galit, parang matataas ang boses. I believe si Jesus maamo. He's loving. Hindi ganyan. Okay? So sila, naniniwala sila, kailangan mag-serve kayo kay Lord. Ganyan po marinig sa mga pulpit nila. At saka itinataas yung pwede nilang magawa sa Panginoon. Sabi pa nung iba, hanggang magse-serve ako sa Panginoon. Magse-serve ako sa Panginoon. O tapos they got it wrong. Ang manatiling, anong tawag dito? Magtitiis hanggang wakas. Sinasabi po nila yan sa pulpit. Hindi nila alam yung magtitiis hanggang wakas. Yun po yung mga naiwan ng tribulation. Hindi po yan para sa ating mga Kristiyano. Makinig pong mabuti. Ang buhay Kristiyano po ang pinakamasarap na buhay sa buong mundo. Learn it from me. Si Jesus na ang gumawa lahat. Nagpasan ng cross, ipinako dito, na buhay na magmuli. Siyempre, nahugasan na lahat ng kasalanan natin. That's grace. Ang gagawin mo lang, recipient ka. All you have to do is to say Jesus, and you cannot contain it but to praise Him. To say, thank you, Jesus. Sapat na yun. Hindi tayo yung tipong, magse-serve ako, magtitiis hanggang wakas. You are, what is that? Hindi mo ba alam sa mga maiiwan yun ng rapture? Hindi yun sa'yo. We are believers. Amen? Amen. Kung believers ka, mararapture ka. Hindi na nga natin makikilala ang Antikristo. Alam niyo, mind-blowing kapag ka naririnig ito for the first time ng iba. Ibig sabihin, hindi kami magse-serve kay Lord. Sasagot ako, hindi. Si Jesus hanggang ngayon nagse-serve sa atin. Let me serve you, my child. I love you so much, sabi ni Jesus. Ramdam ko po ang pagmamahal ng Panginoon. Not until I learned a lot from Him. Ito nga pong preaching ng grace. Full gospel, full grace preaching na tinatawag. Dito po sa YouTube, I can recommend only 2. Siguro 2 lang pong may recommend kung talagang nagtuturo ng grace na walang halong law. Kasi yung isa, hinahangaan ko siya as a pastor, no? Pastor po ito Although hindi ako naniniwala sa institutional church, pinapanood ko dati itong pastor na ito mula sa ibang bansa siya. Pero nakakapagtaka, sabi niya nasa grace siya, pero nagpapatight siya. Nagpapaika po siya. Sabi ko, may smell something fishy. Nasa grace ka, nagpapatights ka. Hindi mo ba alam yung tights na yan Old Testament yan. Hudyo ka ba? Hindi ka nga Hudyo Hentil tayo. Ha? Tayo ay naikonnect lang sa ginawa ng Panginoon sa cross. Yun lang. Okay? So, ayun. So, mind-blowing talaga pagka naririnig mo ang mga preaching na ganito. Okay? So, tumigil ako sa pakikinig na sa kanya kasi sabi ko, bakit po ganon? Diba? So, kailangan talaga full grace. So, I can only recommend 2 persons na pakinggan nyo. At the Lord is so good. Dahil si Buzz Rijken, nakabalik na po siya after a 7-year or 8-year absence dito sa YouTube. Thank you, Lord. Dumating na po si Buzz Rijken. Si Buzz Rijken po ay pure grace, Kapareho ko po siya na hindi kami naniniwala sa institutional church. We believe na lahat ng believers mag-gather kahit anong araw, malaya po tayo. Pangalawa, si Rene Roland. Rene Roland, babae po ito na preacher ng grace. Ever since, if I'm not mistaken, 2017, na akin siyang napapanood na sa YouTube. At patuloy kong sinubaybayan, ang kanyang ministry.
Nagsimula siya sa 100 subscribers. Ngayon, nasa 10K o malapit na yata mag-50K ang kanyang subscribers. Ibig sabihin, ang Panginoon nagpapalago niyan. Ako, I'm not after that. But I'm after, you know what? To open your minds, no? Dahil kung hindi kayo aalis sa mga maling mindsets, mapaghahalo nyo yung old covenant sa new covenant. And new covenant na tayo. Masarap ang buhay. Ang buhay Kristiyano po ang pinakamasarap na buhay. Okay? So, yung iba sabi nila parang pampered life daw, ini-spoil tayo, maluho daw tayo. Kaya paborito ko, Laki sa Layaw, Jeffro. Itong gusto ko sabihin, kung Kristiyano ka, gusto kang busugin o ipamper ni Jesus ng kanyang pagmamahal. Kaya kung ikaw ay pinagpapala bilang Kristiyano, don't feel guilty about it. Ang gawin mo, you have to share it. Marami tayo. Ang buhay, ako to gusto ko, paliwanag ko po sa inyo. Ang isang totoong Kristiyano, binago na. So, hindi na siya sakim. Hindi na siya madamot. Ako, natanggal po sa akin yan. Minsan nga, binigay ko na yung hindi ko binubos yung ginawa ko. Pero minsan, nagbigay ako ng 500. Ako, wala pala akong pera. Then, nag-provide ng Panginoon. So, nawawala yung kadamutan sa atin. So, we cannot boast about anything good na pwede natin gawin sa tao. All na pwede natin gawin sa tao, lahat ng yan, actions natin and all that, galing pa rin kay Jesus. So, kay Jesus lahat ng papuri. Kaya wag mo ipagmamalaki, nagsaserve ka kay Lord. Unang-una, hindi kanya pinagsaserve. No way. Gusto ni Jesus, siya mag-serve sa'yo. Kasi mahal ka niya. At malalim na pag-aaral po ito. And, sabi ko nga po, kung ikaw ay hindi pure grace believer, magagalit ka sa mensaheng ito. Pero ang gusto ko, sabihin sa'yo, gusto kang i-spoil ni Jesus ng mabubuting bagay ng mundo. Gusto ka niyang busugin ng maraming pera, maraming pagkain. Tandaan niyo po to. Sabi ni David, hindi pa ako nakakita ng mga anak ng Diyos na nagutom. Kasi pinuprovide sila ni Jesus. Okay? Kung alam mo ang buong katotohanan na yan, masarap talaga ang maging Kristiyano. Super sarap. At ang pinakamaganda sa buhay na ito na pwede mong ipagmalaki ay yung ginawa ni Jesus para sa iyo. His finished work on the cross. Jesus loves me. Magandang sabihin niyo, mahal ko si Jesus. I'm in love with Jesus Christ. Magandang marinig yan, pero how about Jesus loves me? Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, ikaw ay malugod kong inaanyayahan na lumaya sa mga maling kaisipan through this channel. Dito sa channel na ito, marami kang madidiscovering pangdaraya na ginawa ng rehilyon sa iyo. Bakit mo kailangan mabandage? Tulad nung kinikwento ko po dati. Makinig po mabuti, ganado ako ngayon ba? Magtatanghalian pa lang ako, pero ganado po ako magsalita ngayon. Meron pong isang religion, sabi nila, isang Christian denomination na sikat, no? Na dito sa Pilipinas, kahit sa buong mundo, sa Amerika, sikat po sila, no? Meron po sila yung tuwing maaga, alas 4, gigising na, at kailangan daw maghihilamos, magbibihis, kasi haharap sila sa Panginoon. You know what? That's old covenant mindset. Sa atin ngayon, tanggap ka ng Panginoong Hesukristo, kahit ano ka pa, kahit ano pa yung itsura mo, maski may laway ka pa dito paggising mo, oh Jesus, thank you. That's acceptable. That's acceptable. Jesus. Si Jesus tuwang-tuwa pag ganyan. Nasabihin niya, good morning din anak. Nais kitang pagpalain ng maraming pagpapala sa araw na ito. Yan ang puso ni Jesus sa bawat isa sa atin. Subscribe, pakiclick ang notification bell, i-share nyo ang video nito, mahalaga po ito, and maging malaya po tayo lagi. Knowing na walang nagmamanipulate sa atin, kundi ang pagmamahal lang ni Jesus. Hindi manipulative si Jesus. Si Jesus ang yumayakap sa atin sa buong buhay natin mga Kristiyana hanggang ma-meet natin siya face-to-face sa rapture. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.